Ano ang kinatatakutan ng narcissist? Part 3. So, meron na tayong part 1 at part 2. Pakihanap na lang dyan sa Nurse Ultimatum na page at sa TikTok naman ay sa Dark Nurse. Okay. So, yan. Tingnan nyo na lang doon. Okay, ang ikatlo ay ang matuklasan na ang kanilang kahinaan at kapulaan. Okay, so takot ang narcissist sa mga ganyang pangyayari. Kasi ang kanilang ego, pinoproteksyonan nila. No? So, yung mga kahinaan nila, nako, tinatago nila yan. Yung kanilang mga kapulaan, tinatago nila yan. Kaya nga, di ba, pagka pinupulaan nyo sila or sinisita nyo sila, may mga negative feedbacks. Lalo na sa company, kapag ang empleyadong narcissist ay sinita, no, kaya ay pinagsabihan, may mga kahinaan na nabanggit sa kanya o mga kapulaan, nagagalit siya agad. Nagkakameron ng narcissistic rage, nagwawala. O kaya ay kung anumang reaction na violente or pwedeng silent treatment. It's because alarming yun sa kanila. Kaya karamihan sa mga narcissists hindi tumatanggap ng mga feedback, no? Ayaw nila ng sila ay pinapansin, pinupulaan o sinasabi yung kanilang mga weaknesses na napapansin nyo tungkol sa kanya. Halimbawa sa work, no? Ayaw nila ng ganun. Sa relationship, ganun din. Ayaw nila ng ikaw ay namumuna, no? Ayaw ng narcissist ng criticism. Ayaw nila ng puna. Nagagalit siya, nagwawala, igagaslight ka niyan. Sure yan. So, ganun ang gagawin. Babalik ta rin. No? O kaya papabiktim pagka na nagsasabi ka ng mga kahinaan niya o yung mga dapat i-correct o yung mga bagay na dapat ituwid. Ayaw nila ng ganyan. And napapansin nyo ba na yung mga narcissistic na tao, mga perfectionist yan. Sila yung ayaw na nagkakamali, na de-depress sila pag nagkakamali, no? Gusto nila perfect yung kanilang ginawa, paulit-ulit. Minsan nga hindi nila ginagawa ang isang bagay eh. No, nagpo-procrastinate sila, procrastination. Why? So basically ang mga narcissist, mga procrastinator din yan, nagpo-procrastinate. Bakit? Kasi gusto nila pag ginawa nila yung bagay na yon is perfect. Kapag gumawa sila, feeling nila perfect dapat. To the point na hindi na nila nagagawa yon. Kasi yung takot na magkamali, ayaw na nilang gawin kasi natatakot sila magkamali, natatakot sila na matuklasan ng mga taong kanilang kahinaan at kapulaan. Siyempre, pag ginawa mong isang bagay at hindi yan perfect, feeling nila, mahina sila. Kaya hindi na nila itinutuloy yung mga bagay na yun. Hindi na nila pinapasok yung mga ganong trabaho, hindi na nila ginagawa yung mga ganong gawain. Kasi feeling nila, pag ginawa nila yon is magkakamali sila. And ayaw nila yon. Gusto nila perfectionist yung datingan nila. Okay? Ayaw nila magkamali. Ayaw nila na makita ng mga tao na nagkamali. And here's the catch. Paano kung nagkamali? Ang ituturo nito yung asawa. Halimbawa, nagkamali siya sa business. No, ituturo niya yung asawa may kasalanan. Nagkamali siya sa kanyang mga desisyon sa buhay. Ang ituturo jowa niya. Ang ituturo live-in partner niya. O kung nasa workplace siya, halimbawa manager siya, ang ituturo niya yung kapwa manager niya o yung tauhan niya. No, nag-create sila o naghahanap sila ng scapegoat, yung masisisi sa politika. Hindi nyo ba napapansin sa politics, yung mga matataas na nasa posisyon pag nagkakamali, isinisisi dun sa mga tao sa ilalim. Halimbawa, nagkamali yung governor, isisisi sa mga tao sa ilalim. Nagkamali yung senador, isisisi sa mga nasa ilalim. Nagkamali yung presidente, no? Isisisi doon sa mga tao na nasa ilalim. Scapegoat ang tawag diyan, no? So kung narcissistic yung leaders, kung narcissistic yung politician, and kita nyo naman nangyayari ngayon eh, 'di ba? So you see, so laganap ito. You know why? Because we are surrounded by narcissists. Yung mga politician, yung mga asawa nyo na narcissist, mga politiko na narcissist, basically, no, ayaw nila na matutuklasan yung kahinaan nila, ayaw na matutuklasan yung kapulaan nila. Perfectionist ang datingan nila. Gusto nila yon, no? Kasi nga, takot sila dyan sa bagay na yan, na malaman na hindi naman pala sila magaling, hindi naman pala sila invincible, tao rin lang pala sila, no? Hindi pala sila sobrang galing. Okay, so
See you in my next content. See you sa part 4. Bye for now.